Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martik side yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martik side yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung Panibagong mga personalidad ang idinawit ng nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa kanila umunong paghatid ng male-maletang pera. Pero ang pagharap nila sa media na unang sinabing pagdinig umano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, nauwi sa pagiging ordinaryong press con dahil wala namang senador na nakarating. Nakatutok si Ian Cruz. Bago pa mag-alas 9 ng umaga, maraming Duterte supporters na ang natitipon sa tapat ng isang events place sa Mandaluyong City. Sa lugar na ito, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Hindi kaagad nagpapasok sa lugar. Dumating si Senadora Amy Marcos pero di rin nakapasok. Idinalaga sa lugar ang anti-riot police ng Eastern Police District dahil mas tumarami pa ang mga tao sa MRT Ortigas Station at sa sidewalk ng EDSA Mandaluyong southbound. Mag-aalauna na ng hapon ang papasukin ng media at vloggers sa events place. Walang namataan na senador kaya mala press conference na lang ang naganap. Nauna na ring sinabi ni Senador Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nila ang paghahain ng reklamong usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Ayon kay Defensor, batidaan nila ang nangyayari sa Senado at ang special session anya ay para sa liderato ng Senado at para makuha ang Blue Ribbon Committee kaya magsasalita ang mga dating sundalo na dati ring mga bodyguard ni dating Congressman Zaldico. kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Naintindihan naman ni Attorney Levy Baligod kung bakit wala ang mga senador. Naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Maliban sa 18 dating bodyguard ni dating Representative Zaldico, 4 na bagong witness ang kasama ni Baligod. Isa sa kanila ang dati raw sundalo na si Jeron Valderrama na kasama raw na nag-deliver ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez, pati na kay Senador Erwin Tulfo noong siya'y kongresista pa lang. Nabanggit niya rin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa nahatiran ng pera. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martik side yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martik side yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Si Garcia, pinasinungalingan ang sinabi ng bagong witness. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil dati 4 na maleta daw ang binigay sa kanya. Ngayon, bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang
kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Iba't ibang larawan naman ang ipinakita ng mga ex-bodyguards patungkol sa mga maleta deliveries. Meron ding larawan ang mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Kabilang na ang larawan doon ni na Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Ko. Pero walang ibang binanggit na detalye ang mga dating bodyguard ni Ko. Sinisika pa namin makuha ang panig nila. Isa naman sa mga dating tauhan ni Ko, idinitalye ang paghahatid daw ng mali-malitang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Zaldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Matatanda ang kaalyado noon ni Senador Alan Peter Cayetano si Escudero hanggang nakiisa ito sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ng senador. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito nang hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Kabilang dyan ang mamamahayag na si Arnold Clavio. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung... Binanggit din ng kolumnistang Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang paya, itinanggi naman ni Arnold Clavio ang alegasyon ng ex-bodyguard ni Ko. Tinawag niyang mga kasinungalingan ng bintang na anya'y nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang tinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwenta-kwentang bintang. Naglabas din ang pahayag ang GMA Network ukol sa bintang ng ex-bodyguard ni Ko kay Clavio. Ayon sa GMA Network, siniseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi verifikadong impormasyon. Binatikos naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang ginagawang pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Ani Gatchalian, hindi naman chairman ng Blue Ribbon Committee si Defensor at ni hindi senador para sabihing mayroong pagdinig ang komite. Pinag-aaralan na raw nila ang legal na aksyon laban kay Defensor. Linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa niya. Nagbabala naman si Senador Kiko Pangilinan kasunod ng mga pagpapakita ng larawan niya at kanyang kabiyak na si Sharon Cuneta sa press conference ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico. Sabi ni Pangilinan, pananagutan ng anyay mga nagpa-presko ng paninirang ginagawa nila, pati na ang pagdamay sa kanyang pamilya. Puro pasaring, alegasyon at palabas lamang anya mga ito. Gusto lamang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag ni Pangilinan, walang basihan ng anyay tangkang pagdungis sa kanyang pagkatao.